rights reserved 2014. 5, 4, 3, 2, 1. Straight to the point commentary. Fun exchanges. This is it. The hashtag with the scope. Lynn. Anna. You can call me Queen Bee. And Bert. Say what you wanna say. The hashtag. Good day, everyone. Welcome to another session of the Hashtag Podcast. Last week, napag-usapan natin yung mga sandamakmak na places na pwede niyong puntahan for your summer getaway. And we'll continue on with the discussion. This is still Anna, and I still have the rest of the barkada with me. I have Bert, Lynn, and Isko. Hello. Say hi, guys. Hello. Hi, ho. Ayan. So, this week, pag-usapan ulit natin yung iba pang mga lugar na pwede nating puntahan para naman ma-enjoy nyo yung summer niyo. Dahil tapos na tayo sa North, mag-segue na tayo papunta sa South. May sasabihin si Lynn tungkol sa Batangas. Hindi, kasi gusto ko talagang pumunta sa Pico de Oro. Tapos nabalitaan ko nga, di ba? Kasi parang by membership doon. Tama ba ako? Membership doon, Lynn, pero meron silang Pico de Oro Sands Hotel. Parang ganun. Nito ko lang nalaman na meron pala doong mga nagpapa-rent ng parang condo units nila. Timeshare. Mm-hmm. O, parang ganon. So, pinaparent siya. Kaya, di pwede na pumunta yung Pico de Oro. Pero super ganda doon. Pati yung, yung pool, sobrang ganda. So, yun, kung gusto na lang pumunta doon, meron sila dong mga, yung nakita ko parang pinaparent nila 1-bedroom unit, 2-bedroom units. Meron pa nga silang studio eh. Yun. So, i-check na lang nila. Hanapin nila kung saan yung mga nagpaparent ng mga rooms. Mahal. Presyo, hindi. Presyo nasa mga yung 2-bedroom unit, nasa 9,000 to 10,000. So mura yun. Ilan naman yung tao na kasya doon? Parang 7, parang ganon, maximum of 7 people. O divide nyo na lang yun, diba? Kasi ang daming magagawa doon sa lugar. Hindi lang siya yung beach lang or pool lang. So, yun. Kumbaga, kahit doon ka lang sa area, marami kang magagawa. Well, yun naman na maganda sa Batangas eh. Kasi yung gagastusin mo for gasolina, papunta ng malayo from Manila, pwede mo nalang gastusin doon sa either sa food or doon sa accommodation mo sa Oo. kasi nga, malapit lang siya. So, ano pang meron sa South? Kasi beach area yung Batangas eh, di ba? So, madami doon. Parang majority ng cities ng Batangas naman is coastal eh. So, yung area ng Pico de Oro, tapos doon sa area ng Canyon Cove. Uy, Canyon Cove. Sa Matabungkay. Kaya lang mabato sa Matabungkay. Sa Laia, yun, medyo malayo lang nga. Sa San Juan. Kung gusto nyo mag-dive sa Anilao. Yun. Basta, yung area ng Batangas, beach. Kilala naman siya for liguan eh. May makikita naman sila mga puntahan doon. Pero syempre, yung magaganda, nandun sa area ng, doon sa Pico de Oro, tapos doon sa Canyon Cove, tapos doon na sa Laia, yung mga pinakamagagandang white sand beaches. Uy, sa Cavite, meron na kahit paano, hindi sa Lido Beach, doon sa area ng Puerto Azul. Kaya lang, nagsara na ba yung kay Labne? Kasi hindi ko rin siya nakikita sa website niya. Sure. Yung pinuntahan natin dati, yung kay Lamney. Hindi May iba ba yun? Yung parang resort lang? Nagkakasama tayo? Oo, yung magkakasama tayo. Hindi Cove yun. Cove? Ano ang Cove yun? Island Cove? Island Cove? Hindi. Island Cove, sa Cavite lang yun, diba? Asa ba kayo pumunta? Cavite. Para tayo nagbabattle of the brainless na, di ba? Baka yun nga yun. Ayun nga. Sa South, Batangas lang. I mean, yung Laguna area, ganun, walang mga beach doon. Hindi, yung Laguna kasi is landlocked, di ba? Yung pinaka-coast, hindi man coastal. Pero yung Kasi area meron ng kayo Laguna, doon lake. Sa Laguna, di ba? Oo, doon sa kabilang side, hindi ka naman pwede maligo. Sa yung liguan sa Laguna, wait lang, sa Cavite pala, di ba area ng Taal? Batangas pala yun. Sa baba, sa Cambalay Isabel, ganda doon, kapag lang. So, yung huwag kayo maligo doon sa huwag ka lang yung maligo doon sa lake, kasi naniniwala ko ang merong unding at nabubuhay sila. Sa lake? Sila nakaka. So, okay, maligo doon.
Anyway, doon naman sa area ng Laguna, Pansol, yun, yung mga hot springs. Tapos sa Los Baños, may mga hot springs din. Doon sa taas ng Makiling, meron doon yung Makiling Forest Reserve, may liguan din doon, may pool hot spring din. Ano pa sa Laguna? Sa Pagsanhan, doon sa dulo. Pwede mag-white water rafting doon sa Pagsanhan Waterfalls. Talaga? Oo. Yes, mas maganda doon kapag yung maulan kasi very robust yung yung tubig. Hindi ba nakakatakot yun? Hindi, mababaw lang naman yun eh. Masakit lang kapag tumama ka sa bato. May headgear ka naman. So, Okay. Mahal yun ganon. hindi. Mabayaran mo lang yung boatman. Kasi gusto Paano kapag ka? Kasi gusto ko i-try yun eh. Paano kapag bumaliktad kang ganon? How do you get back? Hindi, kasi halimbawa, sa boat na 8 kayo, 2 doon, boatman. So, imposibleng itaob niya kayo, di ba? Kasi lisensyado rin yun eh. So, gagawa siya ng paraan para hindi kayo itaob. Pero kung mahilig kayo doon sa ganun, magandang mag-umpisa sa Pagsanhan kasi hindi ganong ka-dangerous yung terrain. Hindi ka mukha sa yung sa Cagayan de Oro ba yun? Yung kilala for whitewater rafting. Doon, bongga na yun. So, doon ka muna sa beginner sa Pagsanhan. Or kung hindi ka pa talaga sanay doon sa gano'n at gusto mong masanay ka muna, di man Enchanted Kingdom ka muna, tapos paulit-ulit kang sumakay mo. Enchanted Kingdom. Kailan kasi Nakakagalit. Yung bilog, ano nga yun? Yung sa Rio Grande. So, akala ko naman may whitewater rafting sa Enchanted. Akala ko nga ka muna yung sumakay doon. Ganun. yung drop log ba yun? Jungle log. Oo. Speaking of, alam mo ba nung huli kami pumunta sa Enchanted Kingdom, di ba yung pipicturean kayo habang bumababa doon sa log jam? Oo. Habang tingin kami ng picture mga mag-ama, meron pa doon yung may picture ng couple, nagsascrabble, Ganun. habang bumababa doon. Oh, Diyos ko naman. Oo, pinaghandaan talaga nila. May dala silang board. Tapos kunyari, nag-iisip pa yung isa, ang galing. Ay, talaga. Tapos Makikita niyo pa rin yun. So, nakalipad yung mga buhok nila, di ba? Oo, tapos relax lang silang dalawa. Kunyari, nag-iisip pa sila na ititira. Ang galing! Ang galing. Mahirap yun. Wala, taiko lang. Tapos lastly, yung sa Kaliraya, doon, kung gusto niyo medyo tahimik, doon, medyo maganda yung lugar na yun for a vacation na Kaliraya is Quezon? Kaliraya. Laguna pa din siya, pero border na siya ng Cavinti at saka nung isang taon ng Quezon. Anyway, so yun. So, na-exhaust na ba natin yung buong Luzon? Hindi doon pa sa area ng Bicol. Oo nga, sa Bicol din. Ano Marami meron din sa maganda. Bicol? Nasaan ang baler? Aurora, North. Oh, north. Yun, doon pa. Ay, hindi pala. Sorry, Aurora. Region... Di ba Quezon? Bicol din yun, Ang baler? Di ba Region Oo. 4? Region 5. Ayan, may Aurora? mula ng mga ganyan, alam mo na. O kasi di ba magkatabi yun? Aurora at saka Quezon. Oh, Yung mag-asabi katabi. parang, Hindi ba yung Region 4? Region 5 yung Bicol. Kasi yung Region 4, dalawa. Kita mo, pinag-usapan natin Aurora tsaka Quezon. Ang labo mo! Ay, oo nga. Ano ba? Sabi mo sa Quezon ay sa Aurora. Sabay, Aurora. Sa tabi ng Quezon? Sa Region 4? Ano ba? Ay, Region 5. Ang Region 5 is Bicol area. Nandun na yung mga Camarines. Kasi yung Region 4A, ano nga tawag nila? Calabar zone. Oo nga, Quezon. Oo, andun na pala. Ay, asan yung Aurora doon? Sa Calabar. Sa 4B. Asan yung Aurora? Hindi, alam mo, ang Aurora, I think, is already part of a different region. Region Parang 3. nakita ko yun. Hindi, parang Central Region Luzon. 2 eh. Hindi siya Central Luzon. Parang correct. nga siyang Region 2. Medyo weird siya eh. Pero alam ko hindi na siya part ng Region 4. Tama ka. Nabasa ko yata yun a few months ago. Medyo mataas nga Anyway. kasi yung Aurora. Kasi 'di ba nasa Eastern Seaboard sila, medyo manipis na Oo. provinces yan eh, yung Aurora at saka Quezon. Ba't maganda ba sa Kung may Baler? nakakaalam, pakisabihan kami. Maganda ba sa Baler? Ewan ko, ikaw nag-bring up nang ako yun. Lin! Ay! Confusion. Maganda ba doon? Kung gusto nyong kung gusto nyong mag-surf, tapos mayroon din dun kasing mga well, yun nga, tapos kung gusto nyo ring matuto na mag-surf yon, doon yung marami talaga na, actually, yun yung kinabubuhay ng mga resort doon yung magte-training sila on how to surf. Ang mga magandang puntahan doon, bukod sa ang gawin nyo ay mag-surf, meron dong mga falls, na pwedeng magpa-tour kayo dun sa mga locals. Nakalimutan ko lang kung anong pangalan.
Yun. Malakas kasi ang alon dun, ano? Walang nakaharang dun, eh. Oo, wala. Pang surfing talaga siya. Open na sa Pacific yun. Tama. Ay, Ana. Nung nagkaroon ng pelikula si Ann Curtis na baler, parang nasira na ang baler sa akin. Tingin ko na lang sa kanya mga simbahan. Jezebel. Uy, sa Batangas siya, di ba? Nadali. Batangas ba yun? Oo, si Ann Curtis. Nadikya. Pero syempre nalaman niyo na yung mga kwento about, yung mga jokes about, yung box jellyfish, tsaka si Ann Curtis. Magjo-joke si Lynn! Hindi! May parang na jokes! Loka, gusto ko yan. Ito nga daw si Jellyfish de Belen. Kung bakit niya daw si Ann Curtis. Tapos ang sabi daw kasi, in-interview si Jellyfish de Belen. Kasi nga, gabi daw yun daw yung klase nila, nagtuturo daw siya. Ito daw si Ann Curtis. Sinushoe niya na nga daw si Ann Curtis. Si Ann Curtis daw makulit. Tapos sinabi daw, I can buy you in this ocean. Ayun. Kaya kinagat. Oo. Alam mo, Lynn, sa tinagal-tagal natin maging magkaibigan, may palak nag-joke. Joke. Pero nabasa ko talaga yun, nahanapin yun sa Twitter. Uy, dinidisown. Next episode, mag-o-open din tayo with a joke, ha, Bert? Every episode na to. Dinidisown yung joke. Disown ha. Totoo yun. Nandun yun. Kung ako lang. Ay, ang Club Balay Isabel. Although resort. Yung ba yung ano? Sa Taal. Yung ba yung... Talisay. Yung ba yung ano? Taal Lake. Oo, Taal. Pa akong alam. Pangasinan. Yung Puerto del Sol. Yun nga lang mahal. Mahal yung rates nila ng mga kwarto. Pero, meron silang alam mo yun, yung pwede kang mag-dine sa tubig. Mag-ano? Magda-dine ka, doon ka kakain. Doon. Pero alam mo, hindi maganda dyan. Nakapunta kami dyan 6 years ago, nung bata-bata pa yung si Celestine. Paghapon, ang daming seaweed sa Dalampasigan. Ayun lang. Hindi, baka naman depende din yun sa sa season. Kasi ako nakapunta ako ng Boracay na puro seaweed yung shore, nakakainis. Hindi ka Iniinis makasweet. naman nila eh. Kaya lang, sa umaga mo lang siya mai-enjoy. Kasi kapag 4 p.m. na, yun na. Isa-isa na silang dumadating din sa Dalampasigan. Anyway, pero maganda doon sa Puerto del Sol. Bakit no? Alam mo na kaagad na mahal yung resort kapag medyo Spanish sounding yung pangalan. Club Balay Isabel, Puerto del Sol. Uy, mura lang sa Balay Isabela. Meron pang doon. Yung sa Puerto del Sol kasi alam ko nakapagtanong na ako doon, ang mahal. Hindi ko lang maalala kung magkano. Pero pag sinabi ko pong mahal, ibig sabihin more than 10,000. Ayun yung mahal. Di ba? Ang mahal. As naman ang mo. Ha? Hindi. Kasi kung Dapat pala yung mga leveling ko, mga chipanga pong mga beach. Kausap pala grupo naman, natin. di ba? Kung grupo, pwedeng paghati-hatian. Kiri lang yung 10,000 na budget kung marami naman kayo. Pero kung alam ba, onting lang kayo, tas more than 10,000, pag-iipunan yun. Isko, napagkausap pala natin to si Lynn at nagbabalak tayo mag-outing, sabihin natin yung kadiri, yung chill. Ganon. Pupunta tayo sa Chipangang Resort, mga gano'n. Pag bumaba. Wala naman doon Chipanga na resort. Affordable resort. Kasi na yung affordable mo, 10,000. Affordable pa malamang mga 5,000, 6,000 pa rin yan. Pang mga lang kami, 3,000 or less. Hindi kasi, di ba, ako sa layas, yung pupuntahan, hindi yung pagsistayan. Naman. Di ba? Kasi hindi ka naman buong araw nandun sa sa resort. So yun lang. Kaya parang nakakamahal naman na ganun kalaki yung rates. Tapos, yun. Kaya naman doon magsuswimming sa kwarto. Totoo. Yan. Ay, ayun. O, sige na, mag-move on na tayo. Tapos na tayo sa Luzon. At pupunta na tayo sa expert sa totoong South, si Isko yun. Ay, ganun? South talaga? Oo. Yung totoong South. Hindi naman masyado, pero kasi dito sa Negros area, sa Western Visayas, kumbaga, yung maganda dun sa part ng Guimaras lang. Kasi I'm not really sure kung doon within the Iloilo area talaga kung marami. Pero kung sa Guimaras, maganda yung water doon. Oo, yung picture Siyempre, ng mga mo, nilagay mo, Isko, bongga, ang ganda. Siyempre, di ko alam kung anong mga lugar yon. Kasi parang mga unknown. Parang kung nawala ako doon, di ko alam. Sasabihin ko lang may tubig. Hindi ko alam. Ang Boracay ba, Visayas or Mindanao? Nasa Visayas siya, sa may Taclan. Oo, doon naman siya sa kabilang banda. Di pa ako nakapunta ng Boracay. Huwag mo nang itanong kung anong region. Mahina ako sa mga region pag Visayas na. Ako din. Pero syempre, Para sa akin, isang malaking area lang siya.
Kasi paka islands yun, di ba? In fairness, feel ko talaga yung summer dito sa amin ng init, Oo nga, dito nga. Punan na lang, buhangin, tsaka tubig. Ayun. Kung sa Western Visayas, punta kayo ng Guimaras area, maraming magagandang beach doon. But I can't name kung anong beach talaga kasi hindi ko alam kung ano yung mga napuntahan ko doon. Wala kasing signage masyado. Parang private property ata yun. Pero, Okay na rin yung walang signage, Isko. Naalala mo yung zoo na pinuntahan mo. Di ba naloka ka lang sa signage? Ay, oo nga. Ay, Sa amin lang sa yun. ano ba yan? Yung sa ano? Yung sa Rizal? Yung ba yun? Hindi, yung zoo dito sa amin. Yung maliit na zoo. Akala ko yung sa Rizal. Akala ko yung zoo na may I love you eh. Yung may malaking puso. Pero yung doon na yan, yung may malaking puso na yan, doon sa main gate niya, ang layo pa bago ka makarating doon sa ano. Anong zoo yan? Mismo. Ano ba yung zoo na yun? Ah, yung may I love you. Oo, Yung may Avalon. malaking puso. Oo. Avilon? Ano yun? Avilon? Avilon, oo. Oo. Bago ka makarating doon, talagang tutulungan ka na niya eh. Mayroon nakalagay, you are almost there. Mga ganun. Ang sama ng daan, tas ang layo. Basta. Tas meron pa siyang daan na isa, bukod dun sa normal na daan. May isa ka pang option na dadaan ka dun sa ibabaw ng dam. Ay, good. Nung nakita namin yon, feeling namin end of the world na. Kaya nag-U-turn kami. Natapos kami. Di ba yung ano din man? Yung daan din papunta sa Pundakit ganyan. Tapos habang dumadaan ka doon, feeling mo yung dulo, iaalay ka na sa mga katutubo. Sa sobrang layo. Oo, ang layo nung hindi. Hindi lang siguro natin expect na ganong kalayo. Yung parang nag-iisip na tayo kung ano mangyayari sa atin. Parang wala. Oo, di ba? Yun Ang corona saan? Palawan? Palawan. Sa Palawan. Mimaropa, Region 4B. Ganda doon, kaya lang mahal food. Define na naman natin yung mahal. Oo. Mahal. Parang parang kang nasa Manila. Magkakaroon ka ng meal between 50 pesos to 100. Ang alin? Sa Coron, 100 pesos per meal. per meal. Hindi. Pero kasi kung pupunta naman kayo ng Coron, yung may mga resort doon na nakapackage na. Na ibig sabihin, sa kanila na yung tour. Yung mga bahay kasi doon, mga resort doon, meron silang kanya-kanya nilang bangka. Pwede kayong mag-inquire doon na nakapackage na. So sila na yung mag-a-arrange ng tour nyo. Tapos pati pagkain, sagot nila. So wala na kayong gagastusin. Kasi nung nakarating kami ng Coron, halimbawa, morning, nakahain na yung pagkain namin. Ay, Tapos kakainin na lang namin. Tapos, tour na po tayo. Yung parang day 1, parang may pupuntahan kayong hot spring, ganyan. Tapos, travel, ganyan. Tapos, pag uwi nyo, nakahain na din yung pagkain ng tanghali. Tapos, pati gabihan. Tapos, kung pupunta naman kayo dun sa mga, dun sa islands na, pati yung pagkain nyo dun sagot. ayun maganda. Yan, para makamura. Tapos hindi naman siya ganun kamahal. Ang nagpapamahal lang talaga sa Coron, yung airfare. Kasi syempre, bibili ka ng ticket papunta doon. Pero alam mo, yan yung hindi ko gusto sa mga local na areas dito na sikat na puntahan, lalo na ng mga turista. Kasi parang sobrang niyang dinidiscourage naman yung mga locals na puntahan kasi sobrang mahal. I mean, like yung buong package trip papunta ng Palawan is more expensive kesa kung bibili ka ng package papunta ng Hong Kong or Singapore. Oo nga. So parang 'di ba, nakakahiya lang na nakapunta ka ng Hong Kong, ng SG pero hindi ka pa nakakapunta ng Palawan dahil mahal. So, yun lang. Sana somebody can find a way na I don't know, maglagay ng local rates o babaan yung rates nila talaga. Kasi parang sayang naman, ang daming gustong pumunta pero can't afford. Isa pa pala sa So, amin. yun. Ano pa? Sorry. Sa amin pala dito Go. sa Negros. Kasi kung sa Bacolod area ka talaga sa city, wala kang masyadong makikita. So you have to go outside the city talaga or dun sa kabilang town. Yung isa sa pinakasikat namin dito yung mga Bukal Resort. Parang hot spring din siya. So I think it's developed na din ngayon. Maganda din doon. Magandang pumunta doon. Then meron dong, dati kasi inakyat ko yung hanggang 7th Falls Inabot ko yung sa taas. Pero ngayon yata parang nililimit na nila up to the 4th Falls na lang. Kasi medyo delikado na daw. Meron silang mga hot spring, tapos mga hot sulfur spring, gano'n. Kaso lang, kung mainit na nga, tapos nag-hot spring pa. Parang parang nilaga mo ang sarili mo. Gano'n. Parang butot balat ka na pagka-ahon mo doon kasi nga natuyo ka na.
Anong feeling sa hot sulfur spring na na-intriga naman ako? Ay, hindi ko pa na-experience. Yan si Isko. Paano ba? Parang ano lang, warm water, ganun. Pero syempre, Nothing special. naaamoy mo yung ano, Ayun. yung sulfur. Asote. Oo, ganun. Eh di maganda yun para sa mga taong may fungus. Ay, I'm sorry. Yung doon tanong ko. Kaso lang, imagine Hindi mo ba? may fungus yung kasama mo, tapos magdidip ka din doon. Igamot naman na kasi may asupre. Kumukulo pa. Eh, yung isa pa, yung hinirap kong picture sa friend ko, ano ba yun? Yung Perth Paradise Resort ba yun sa Sipalay? I think that's 6 hours away from Bacolod. Yung meron silang infinity pool na overlooking doon sa mga islands. Kabila. Ganda. Oo, parang maganda din. Ay, yung sabi ng friend ko, kung may 2.5 ka na daw, makakasurvive ka na ng isang araw. Kung ikaw lang mag-isa or dalawa kayo. Pero pag maramihan, mga 1.5 pwede na. Ang galing. Uy, naalala ko tuloy bigla. Lynn, alam mo ba yung mamahaling resort dun sa may Camarines Sur? Ay, wala Camarines Sur yun. Sa may, basta. May nakita kasi kami, di ba pumunta kami ng Legazpi dati? Tapos naghahanap kami ng matutuluyan. Tapos may nakita kami yung resort na ang mahal. Tapos parang sabi nila, exclusive daw yung, as in super exclusive daw yung, teka nga, hanapin ko nga. Mayroong maganda, ano nga ito? Karamuan. Hindi. Kaso, alam mo yun, ito yung mga sinasabi ko maganda, yung tipong imposibleng makarating tayo. Kasi yun nga, membership. Imposible talaga. Makaasar lang, no? Unless na lang meron tayong viewers, may listeners tayo na may connections. Teka, isipin ko kung saan. Ito! May Seabis Bay. Ayan. Ang mahal. Nakakatawa tayo pag nagmamahal. Hindi natin malaman kung magkano ba talaga yung presyo niya. Sobrang mahal siya, as in. Teka lang. Sige, magsalta lang kayo dyan, i-research ko kung mahal to. Ay, kung magkano to, para malaman natin. Ginawa pa yatang di ba, teleserye sa Channel 5. Na? Anong pangalan? Ibis. Yung Seabis Bay. Oh, talaga? Magkano ba ang $570 US? Around 25,000. Seryoso? Oo. Mga 20. Kasi, Ang $1,000 nasa 40. hindi naman pala, mga 23 to 24,000 gano'n. Seryoso ba yan? Seryoso. Ito kasi nakalagay, 2014 published rates. Standard, Garden View, room. Rate, $570 US. One night. Poolside, Nakalang- Junior Suite Deluxe. Rate, $700 US. One night. Ah! One bedroom, $900 US. Anong buhangin doon, Ginto? Hello? Ang mahal talaga. Kasi, ang gagawin nila from the airport, hindi ka muna nila padadiretsuhin dun sa resort. Meron silang isang commissioned na hotel dun sa Legazpi na parang dun ka muna yung welcome drinks, ganyan, whatever. Tapos, pag okay ka na dun, isa-shuttle ka nila papunta dun sa port na exclusive na sa kanila lang. From that port, sasakay ka ng speedboat in 20 to 30 minutes yata, nandun ka na sa resort. So, ganun ka VIP dun. Pero for 25, magkano? 25,000? Yung Garden View. Siksikan kami buong pamilya dun. Okay na ako. Sa iba na lang. Ang layo na kaya nang mararating mo sa 25,000 na yun. Naikot mo na buong region 1, 2, 3. Uy, tuition fee na ng anak ko yun. Grabe. Meron pa ba kayo idadagdag? Parang wala tayong alam masyado sa Mindanao area. Maraming Layo. maganda sa Mindanao, pero hindi pa kasi ako nakaabot ng Mindanao eh. Ako isa lang sa Davao. Sa nga yung island dun? Kamal? Ang mahal naman na doon, di ba? Yung Pearl Farm. Ay, oo. Oo. Nga din. So, hindi kami doon pumunta. Doon sa tabi nun. Yung off Gore. Maganda rin naman. Pero kailangan mo kasi mag-boat from Davao City papunta doon sa Samal. Mga 30 to 45 minutes. Pero ang maganda doon, kapag nag-book ka ng resort sa Samal, meron silang sarili nilang mga boat from Davao City to their resort. Tapos maganda naman yung tubig sa Samal and maganda naman yung doon, maganda yung area. May mga tinitinda nga doon na lots mura lang. Yung sa Samal Island, sabi namin ng asawa ko kami doon, retirement house. Ay, social. Gusto ko yan, yung mga... Retirement fund Mura talaga. siya. Mura. As in, for 80,000, may lote ka na 250 square meters overlooking the Pacific Ocean. Parang ganun. Yung sinasabi ko, Yun nga, Sige Bert, lang. baka ikaw yung magtitipag pa ng lupa, ng bukid, ng bundok pala. Ikaw magtatayo ng sarili mong dagat-dagat.
Roland siya, pero ano naman na, katabi na siya ng road. Kasi dati binibenta nila walang road. Kasi napansin ko sa Guimaras, sample ko ka dun ng isang part dun sa bundok. So, ikaw yung magtitibag ng bundok para magawa ng landscape papunta dun. Ay, bongga. Bibigyan ka ng part dun, bundok, magtibag ka ng daan. Ang makakatakot lang, baka pag nagka-tsunami, ikaw yung unang sasalo. Ano mo yun? Ayun lang. Mataas na area yung bahay ng rest house, di ba? Pero kasi mababang Pilipinas eh. Bago ako makarating ng Davao City, 30 to 45 minutes. Magdadala na lang ako ng surfboard. Uy, Lynn, may sinasabi ka? Anyway, yung sinasabi ko ngang maganda, Balisin Island. Saan yun siya? Ito yung nahanap ko kasi hindi ko matandaan. Pero kasi, mahirap nga siyang puntahan dahil una, kailangan natin ng private plane para makapunta doon sa Balisin Island mismo. Yun. Isasama na natin to sa 20... Kasi ang una natin Maldives, no? So, sa 2017, ganyan. Oo, mga ganun. Pwede. Isko, may isasuggest ako sa'yo. Ano? Magugustuhan mo tong lugar na to. Ano yan? Pero tsaka na pag napirmahan na yung Bangsamoro para medyo tahimik na sa Mindanao. Ano yun? Sige. Sa Zamboanga, Ano? nakapunta ba kayo dun? Hindi pa. Meron dong mga beach na kulay pink. Ay, talaga? Meron tayo noon. Pink sand beaches, yes. So yung sand mismo ang pink, hindi yung water. Ay, wag yung water. Pero hindi kasi merong ganun sa ibang bansa. Pero may scientific explanation sila bakit pink yung tubig. Pero carry lang daw pag swimmingan. Ito kasi daw, yung mga seashells by the seashore. Wala lang, gusto ko lang sabihin. Yung mga seashells na kulay pink daw yun dati, natibag na. Kaya gano'n. Naging fine na siya, naging super fine na yung mga seashells na yun. Kaya nag-disperse na siya doon sa sand, naging pink siya. At pag tinignan mo yung pictures niya, pink talaga sa Zamboanga. Sayang kasi hindi lang napupuntahan ng mga tao yun. Natatakot nga kasi sila doon sa gulo sa sa Mindanao. Pero in reality, malayo naman yung Zamboanga doon sa kaguluhan, doon sa Bangsamoro, doon sa area na yun. Sa yun Santa Dyan Cruz. malayo din naman ang, diba? Malayo din naman ang Palawan sa kaguluhan sa Mindanao, pero na-abduct pa rin sila doon ng mga So anyway, bago pa tayo talaga iba na sa ere, may dadagdag pa ba kayo? If we don't have any other ideas, bigyan na lang natin yung listeners natin ng isang mabilis lang na mga tips kung ano yung kailangan nilang dalhin o ano yung kailangan nilang gawin bago mag-beach. Dalhin, gawin. Sa akin, kailangan talaga planado. Kung gusto nyo ng at least matinong summer, summer outing, iplano nyo. Kasi kung hindi, either mapapamahal kayo or walang kwenta yung mapupuntahan nyo. Tama. So, kailangan iplano talaga. Tapos, since nga summer na at marami kayong kasabay, at syempre, ito yung pagkakataon para taasan ng mga may-ari ng resort yung rates nila. Kagaya na sinabi ko kanina, ang importante naman kasi talaga yung pupuntahan nyo, yung beach, yung gagawin nyo doon, not necessarily yung kwarto. So, hindi kailangan na sobrang mahal ng accommodation dahil hindi naman din kayo magsistay doon buong araw. Tutulugan nyo lang naman yun. Okay. Meron pa? Parang nanghihingi lang naman to. Meron pa. Meron pa ba kayong tips, mga friends? I-research sa internet. Kasi baka akala mo ang ganda ng lugar pagdating mo, nyoik-nyoik pala yung... Picture lang pa, Photoshop lang pala. Oo, madidisappoint ka lang. So, i-research bago pumunta, huwag ma-attract sa mababang rate. Kasi yung iba parang pag nakita, ay 900, go na tayo dyan. Minsan yung mga rate na gano'n yun yung nakaka-disappoint. So, i-research ng mabuti and allocate some time for vacation. Kasi kailangan talaga yun, lalong-lalo na kapag meron kayong family. Kasi yung mga bata, na-appreciate lang yung company ng parents nila, more so kapag nasa labas ng bahay. If you're having fun with them. Huwag trabaho ng trabaho, huwag pukpok ng pukpok. Kailangan din ng memories with your family. So, build memories with your family and go out and play. Isko. Tama yung sinabi ni Bert, no? Akala ko yun lang. Tama yung sinabi ni Bert, no? Dapat piliin ninyo yung mga makakasama ninyo. Try to weigh things. Should you be with your friends or should you be with your family?
kung saan kayo mas mag-i-enjoy. At saka, prepare yourself lagi. Kahit nasasabihin pa ninyo na hindi kayo maliligo, ay nako, trust me, maliligo at maliligo kayo, lalo na pag nakita niyo yung magandang place. Kaya magdala lagi ng sunblock, panligo. Tabo. Bato, panghit, lupa. Diba? Oo. Yung mga sand doon, pwede nyo gawing body scrub. Sunblock talaga is important. Siyempre, protection yan. Para hindi kayo mamalat. Ganun ba yun? Hindi mamalat. Mamalat sa Tagalog is sore throat, isko. Ay, magbalat. Iniinom ba yung sunblock? Ayun. So, yun lang. May dadagdag pa ba kayo? Inflatable pool. Kung walang budget, nandyan ang inflatable pool. Libre yan. Tama. Tsaka yung mga walang oras para lumabas ng Manila, tama yun, libre ang tubig. Actually, hindi. Pero okay na rin inflatable pool. Yung ibabayad nyo sa resort na 1,200, malaki-laking pool na yun. Oo. Lagay nyo sa garahe. Covered pa kayo. Perfect. So, Hindi ka ako mamama. talaga isa lang. Hindi ko mamala. Tama. Basta ako, ipapayo ko lang sunblock talaga. Kasi, kahit gaano kasaya kayo dun sa summer getaway nyo, pagbalik nyo dito sa syudad na namamalak na kayo, my God, isusumpanin lahat ng oras sa ilalim ng araw. So, yun lang, sunblock po, huwag kalimutan. So, yun lang. I think that's all the time we have for today. Buti na lang, di ba? Tapos na. Kasi baka may masabi pa kayo eh. May masabi na naman tayo. So, anyway, thank you so much for spending time again with us and listening to us talk and talk. Sana may napulot kayo, sana may mapuntahan kayo sa mga nasabi namin. And if you have any comments or suggestions, please feel free to drop us a line, send us your comments sa Facebook or sa Twitter. Ano na nga ulit yung Facebook page natin? facebook.com/thehashtagph. Yes. Oo, tama. And then we have our Twitter. We also have our own individual Twitter accounts if you want to follow us. And you can also subscribe to our YouTube channel. So for now, we'll say goodbye. This is Anna, Bert, Lynn, and Isko. Bye! Bye. 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 The hashtag would like to thank our friends. Healthy Deals Philippines. Follow them on Instagram via Healthy Deals. Now PH. Follow them on Twitter at twitter.com/nowph or on Facebook at facebook.com/nowph. Thanks to the music we used for this podcast. Roar by Katy Perry. Brave by Sarah Bareilles. Ready or Not by Bridget Mendler. Royals by Lourdes. What Makes You Haha by One Direction. And Beautiful Ones by Suede. The hashtag is a proud production of Phantom Media. Phantom Media is the new media division of the Leadership Network. Follow Phantom Media on Twitter at Phantom Media PH or on Facebook at Phantom Media PH, or email us for any comments at phantom@leadershipnetwork.com.ph. Thanks for listening, and until next time.